lalaban natin doon lang sa makatwiran. Hindi tayo sanay nung magtatanim ng kaso, doon sa nagfa-fabricate ng mga istorya, mga tahi-tahing kwento, mga twisted na mga pangyayari. Si Mami D pala, kung nakikinig ka Mami D, akit ka po. May pag-uusapan tayong importante pa sa important. Meron ako naiisip na magandang bagay na alam ko naman na ikakasiya din ni Mami D. Gusto ko lang i-share. So i-share kay Mami D. Siyempre, dito sa live na nakikinig ang ating mga kaibigan. Busy kasi si Mami D. Sobrang abala ni Mami D. Ang buhay ni Stella, she's just waiting sa huling sandali ng asawa para makatanggap ng last will. That is her goal. Hindi siya nagwo-work at her age, bata pa. It's because may attitude si Shala. Saka sa tingin ko palibasa, hindi naman din ako pag-aral sa Shala. Kung ano man yung makukuha niya sa asawa niya, hindi rin magtatagal. Walang alam na hanap buhay, puro gastos, walang alam na gawin sa buhay, walang idea sa pagninegosyo. Hindi katulad natin na kahit tayo nasa malayo, tumatakbo ating mga negosyo. Siyempre, gumagamit tayo ng tao, nandiyan yung ating supervision, at hindi rin naman hindi rin ang paghanap buhay kasi hindi naman kinakailangan hands-on. Inang hindi alam ni Shala. Tingnan niyo kuko ni Shala madumi. Pag naka-live yan, sabihin niyo mag-open cam, ipakita yung kuko niya madumi. Kasi nga, nagbubukid sila eh. Hinanganap buhay nilang mag-asawa, nagbubungkal ng lupa. Siyempre, yung pagtatanim, napagdaanan natin yan. Matagal na proseso bago kumita ng pera. Matagal na proseso. Nakikinig ka, Mami D. Bakit ka? Dapat natin hagdan. Saka si Daisy. Kung gising na si Daisy kasi parang ngayon Thursday, Friday. Thursday ba? Friday. Saka ba Daisy? Hindi naman ako galit sa'yo. Huwag kang matakot. Ako naman retirado na. Pwede ka nang dito, magsalita kung ano talaga yung nasa kalooban. Shoutout, Idol Maharlika. Sabi ni Tuso, hindi kaya ni Shala makisama sa mga iba't ibang tao. Personally, sometimes lang siya nag-work. Nasabi niya may attitude siya na madali siyang mapaaway. Madali siyang awayin. Hindi naman sa mapaaway kasi sa totoong buhay takot yan eh. Takot yan. Kilala ko si Shala. Takot yan. Hindi yan hindi yan kampante sa maraming tao. Kaya hindi marunong makapag-usap sa tao. Puro hingi, puro parinig din, puro pa-help. Iba't nakaperol na yan nung araw, 2,000 isang linggo. Sa pagbabasa ng isang buwan pala. Sa pagbabasa ng comment, 2,000 isang buwan. Siyempre, dagdag kita na sa kanya yun. Para sa kanya, malaki na yan. Kaya pinapatos niya dahil wala naman siyang ginagawa. Yung magagawin niya plain housewife lang naman. Hindi naman nakapagtapos para magtrabaho pa sa Japan. Dito kasi sa Sokomate, mic lang ang weapon. Kaya everything goes. Tama ka dyan. Maganda yung sinabi mo. Ina nga lang eh. Mic na nga lang ang puhunan. Napupukpok pa sila ng mic. At nasasaktan. Doon sila hindi umuubra. Lalo kayo na sa ating mga kaibigan dito, kina Tita Mel, kina Tigres, mga galit na galit sila. Ano bang ginagawa ng mga tao sa kanila? Kasi nga, yung presensya natin dito, doon sila nababaliw. Ayaw nila na nandito tayo. Ako naman, siyempre malawak ang aking isip. Sa nakikita ko yung 95% ng komunidad, baliw na baliw sa amin. So, kaysa maluko yung mga tao dito, ako na lang mag-a-adjust. Kumbaga dahil nga advocate ako ng kabutihan, paglaban pa rin, laban sa kasamaan yung aking ginawang
pagre-retiro. Dahil yung presensya ko, nagiging masamang tao sila dahil sa presensya ko. Saan ka pa ginamit nga kapatid ng special thread para mahutkutan si Beach Vlog? Talaga ba? Tol, ang aga. Tol siyempre first day ko ng retirement. Hindi nga ako sanay. Ninibago nga ako sa bagong estado ng aking buhay. Unang araw ng aking pagre-retiro, ganito pala, maagang nagising, aga kong naligo, akala ko nga gano'n naman, dating buhay. Baga, nasanay na talaga ako. Celia, mahalika, shoutout, sabi ni Tuso. Tuso, shoutout, sabi ni Tol Celia. Yun lang naman yung sinasabi ko lagi na lagi kayong mag-iisip kung ikakabuti ng kapwa nyo. Like yung ginawa ko, ako na yung, kumbaga parang, alam naman natin lahat, hindi naman sikreto po na ako role model dito. Ako role model, ako ginagaya ng tao. Kaya ako na yung nag-umpisa at ako na yung nagparaya para kumbaga maging mabuting tao yung mga masasama. Binigay ko na yung sa tingin kong tama, pinag-isipan ko ng matagal, nung mapag-isip-isip ko naman na talagang tama talaga yung desisyon ko. Gino ko na talaga. Pinag-usapan namin ni Pao. Sabi ko, love,